ringan, dayuhan. Tinatakot mo pa ako, dapat hindi lapastangan ng Diyos, pati yung mga babae mong ROG. Uulitin ko sa iyo, may content ako, tingnan nyo sa content ko. Yung pinapakita ko sa content, tingnan ko lang kung hindi lilindol ang utak mong ROG kapag inabutang kita. Pero uulitin ko, bilang nagpapakilalang mga Diyos umano dito, na wala nang kapangyarihan, diba? Yung mga kasama mga tangang Diyos, magsama-sama pa kayo. Diba? Uulitin ko, karangalan ko po talaga na chichinilasin ko ang mga bunganga ninyo. Kung hindi ba naman, sabi ko nga sa inyo, sana nagiinom kayo ng gamot sa tamang oras para wag kayong maging saltik na ganyan. Diba? Blade, dayuhan, Paul, kahit magsama-sama pa kayo, iuuntog ko yung ulo ninyo. Kaya yabang nyo, bakit ako gigil sa inyo? Kasi lapastangan kayo sa tunay na Diyos. Wala naman kayong mga bitaw. Yung si Dayuhan, di ba? Dayuhan, aminin mo. Kailan ka pa nakakita ng Diyos na nagpapa-invest? Di ba? Nagbibigay ng porsyento sa investment ng may miyembro niya. Kung hindi ka ba naman tanga at kalahati talaga? Di ba? Ito pa, sasabihin nyo, dapat luhudan kayo. Dapat luluhod sa inyo. Dayuhan, promise ko sa iyo. Luluhod ako sa iyo, pero titiyakin ko, yung tuhod ko nakalapat sa bunganga mo talaga. Diba? Dapat kayong balahurain. Wala naman kayong mga bitaw. Para sa akin, mga basura kayo na dapat talagang sunugin. Bobo at mga tanga ang taga-sunod mo. Yan si Paul, iuuntog ko yan sa tato ko. Yang mga babae yung ROG na ang yayab, virgin. Wag ka dyan. Wag mong gawing tanga yung mga tauhan mo, dayuhan. Iisa pa, uulitin ko. Magkikita tayo sa mukha na ROG Diyos na si dayuhan. Promise. Karangalan ko. Ihahampas ko talaga ang tsinila sa bungangang mo. Papipiliin kita, Rambo or Spartan. Rambo na lang para mas matigas-tigas. Diba? Ganun lang. Mga bungol. Amen. Ayun, salamat sa mga pang-uusig nyo. Katunayan, ang ROG ay tunay. Tama sinabi ni Kristo, no? Kung paano siya inusig noon, uusigin din kami ngayon. Kasi kami ngayon ang representative ni Kristo sa sanlibutan ito. No? Kaya, salamat sa pag-uusig nyo. Katunayan lang na kami talaga ay sa Diyos. No? Yung mga nang-uusig, alam nyo na kung saan sila, no? Si Real Talk, ayoko kausap eh. Pwede sana si Robin, tanungan kami kanina eh. Kaso ang ingay ni Real Talk eh. Lata namang walang laman, no? Pinakinggan niyo sinabi, walang laman, no? So, ang tunay na iglesia, hindi nagkakasala yan, mga kapatid. Huwag kayo padaya, no? Banal yan, matuwid, hindi nagkakasala. Kasi, ang karapat dapat lang sa langit, yung mga banal. Kaya nga bumaba si Kristo para gawing banal ang makasalanan eh. Tapos pagkatapos ng ginawa ni Kristo sa krus, ang ipapangaral pa rin kasalanan. 'Di ba? Napakalapastangan niyan sa ginawa ni Kristo sa krus at sa banal na espiritu na binigay, no? Kaya tandaan natin, mga kapatid, ang tunay na iglesia hindi nagkakasala, banal at matuwid. At ang ROG lang ang nagtuturo niyan sa inyo. Kasi ayan ang tunay na kaligtasan, kapatid. Walang makakapasok sa kalangitan na nagkakasala. Huwag kayo padaya sa mga maraming miyembro daw. Hindi paramihan sa langit. No? Quality, hindi quantity. Yung tunay lang na katulad ni Kristo. Sabi dun sa Romans 8:29, ginawa tayong katulad ni Kristo. Siya ang panganay sa magkakapatid, no? Huwag kayo padaya, mga kapatid. Ang tunay na iglesia at ang tunay na reliyon ay ang ROG lamang. Sabi dun sa James 1:27, ang tunay na relihiyon ay walang dungis at tumatalikod sa anumang uri ng kasalanan, no? So, narinig naman natin si Real Talk, puro ingay lang. Katunayan na lata, walang laman, maingay. Saka ang ilog, pag maingay, mababaw lang yan. Walang dating, no? So, okay sana si Kuya Robin kanina, tanungan kami, kaso maingay lang, nag-iingay lang din si Kuya Robin. Wala namang anong tinatanong. Sayang, no? Yung katwiran sana nila yung gusto ko malaman, kaso wala naman talaga. No? Kumbaga, natin sa maayos na usapan lang, sa katuruan, no? Huwag kayo masyadong ma-personal. Nakakahawa kayo. No?
Wag ganun, wag ganun. Kalma lang, kalma lang, kalma lang. So ayun, ang ROG talaga ang tunay na iglesia. Kami ang maghaharap sa inyo sa harapan ng Diyos na banal at matuwid. Eh ano ituturo sa inyo ng mga iglesia na yan? Mga nagkakasala naman yan lahat. Sabi nila, tao lang tayo, nagkakasala. Mahina. No? Yung pagiging tao nila, ginastify sa kasalanan nila. Kaya tama, ang anak ng Diyos, Diyos na. Kasi nga, banal at matuwid. No? Sabi doon, ang anak ng Diyos ay tinatawag na Diyos. So, yun lang mga kapatid. God bless you all. Okay, maraming salamat una sa Panginoon, ano. Ah, tingnan lang natin yung sinasabi ni Ruben, ano, at saka si Reltok, no. Bakit bakit tutol sila sa tinatawag na mga Diyos? Biblical naman ito, Ruben at saka Reltok, no. Ang sabi dito sa John 30 ng 35, dinatnan ng salita ng Diyos ay tinatawag na mga Diyos at ang kasulatan ay hindi maaaring sirain, no? So napakaliwanag ng talata. Na binabanggit ng talata, mayroon mga tinatawag na mga Diyos, no? At hindi ito maaaring sirain yung dinatnan ng salita ng Diyos. Malinaw. Pag hindi ka dinatnan ng salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka Diyos. Kasi hindi ka dinatnan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung hindi ka Diyos, hindi ka dinatnan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ito si Robin at si Reltok, wala sa kanila ang salita ng Diyos. Yun ang napakaliwanag ng talata, no? Bakit? No? Bakit wala sa kanila? Ang sabi sa Kawikaan 5:23, siya ay mamamatay sa kakulangan ng turo. Yon. At sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol ay maliligaw siya. Ayan, napakaliwanag. Itong dalawang ito, no, mamamatay sa kakulangan ng turo. Hindi nila tanggap sa Biblia yung mga dinatnan ng salita ng Diyos na sinasabi ni Kristo, mga Diyos, tutol kayo kay Kristo. 'Di ba? Nangagsasalita, no? Nangagsasalita. Mayroong hula sa inyo si Tetos 1:16. Ang sabi dito, sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa kanilang mga gawa, palibhasa'y mga malulupit at itinakwil sa gawang mabuti. Ayan. Kung makapagsalita itong dalawang ito, no? Labag sa Biblia, no? Kinukutya nila ang ROJ. Tama naman ang sinasabi, hindi tayo tutol diyan, 'di ba? Nasa Biblia, Ayan, John 10:35, tinatawag na mga Diyos yung dinatnan ng salita ng Diyos, tapos tututol ka kay Kristo. Ibig sabihin nun, kalaban kayo ni Kristo. Ang mga taong madaldal ang nagsisiwalat ng sikreto ng iba. Ngunit ang taong mapagkakatiwalaan ay nakakapagtago ng sikreto ng iba. Sa Kawikaan 13, ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang taong madaldal ay masasadlak sa kapahamakan. So kanina, napakadaldal niya. Wala siyang sinalita na patungkol sa salita ng Diyos, kundi puro pang mangungutya. Diba?
kung ikaw tunay ka na nasa iglesia ng Diyos o tunay na nasa, sabi mo nga, nasa, I will prove that we are the true church. Kung nasa tunay kang church, hindi ganyan ang dapat mong isalita. Ang dapat na namumutaw isa sa bibig mo kung ikaw ay tunay na nasa church, kailangan yung salita ng Diyos, yung katwiran ng Diyos na maibabahagi mo, sapagkat ang tunay na church nananahan ang banal na espiritu at ang kanyang mga salita at katwiran ang siyang mahahayag. Kaya nga ang nananahan sa amin na kami ay church, ang nananahan sa amin ay ang salita at katwiran. Kaya nga ang pananampalataya namin na ang nasusulat dun sa Juan 10:35 na tinawag nga kaming mga Diyos. Sinampalatayanan namin yun. Sino ba may sabi nun? Ang Panginoong Hesus. Hindi lang yan. Ano pa? Kasi tinitira nyo ang ROG. O ito pa ang patunay na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Di ba? Sapagkat ang bini ay nananatili sa Kanya at hindi maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Ganyan dapat ang may tunay na church. Sapagkat kami ang tunay na church, pinananahanan kami ng banal na Espiritu Santo kaya naipapahayag namin ang buong katotohanan. Ang sabi, huwag na kayong magkasala. Ang tunay na ipinanganak ng Diyos at na born again, yan ang tunay na church. Diyan nananahan ang Diyos. Hindi nananahan ang Diyos sa gawa ng tao, kundi sa gawa niya. Na tayo na nga, ang ROG na nga ang tinatahanan niya. Yun na. Ayan, salamat, no? So, salamat doon sa mga nagsalita kanina. Talagang hindi pa kami nagsasalita ay nayayanig na yung kanilang mga puso. Ano? May babasahin lang akong talata dito, ano? Sabi dito sa Roma 3, ang lumabas sa kanilang bibig ay panay pagmumura at masasakit na salita. Ito muna pala. Ang kanilang pananalita ay hindi masikmura, tulad ng bukas na libingan, parang imbornal. Ang kanilang sinasabi, puro pandaraya. Ang mga salita niya ay parang kamandag ng ahas. Ang lumalabas sa kanilang bibig ay panay pagmumura at masasakit na salita. Sa kaunting dahilan lang, pumapatay agad sila ng tao. Kapahamakan at hinagpis ang dala nito. Naku naman, kahit saan, hindi nila alam ang mamuhay ng mapayapa at wala silang takot sa Diyos. Ganito ba yung sinasabi, hindi pa kami nagsasalita, punong-puno ng galit ang kanilang puso. Pero sabi nga ni Brother Paul, mapalad kami. Abay, matakot ka kung hindi ka inuusig. Talaga namang nakakagalit ang aral ng ROG. Saan ka nakakitang ikaw ay ginawang banal ni Kristo? Saan ka nakakita na ikaw ay ginawang righteous ni Kristo? Ginawang malinis ni Kristo at hindi pinagkakasala. Talagang nakakagalit yung mga nandoon pa sa nasa ng laman. Aba, hindi maaari kung kami nandoon sa nasa ng laman. Aba, hindi maaari na kayo'y maging banal. Dami-damay na ito. Ganun ba yun? Hindi ganyan ang itinuro sa amin ng salita ng Diyos. Sapagat kami ay nakasama sa resurrection niya. Bakit hindi ninyo yun matanggap? Dapat iniisip nyo na, paano kaya nila nagagawa yun? Gusto ko rin yun. Paano kaya sila naging banal? Paano kaya sila naging matuwid? Paano kaya sila naging malinis? Hindi yung puro galit at puot ang iyong nararamdaman. Sana narinig yung talata na binasa ko. Para daw mga bukas na libingan. Mga masangsang na salita ang inyong mga sinasalita. Agad nayayanig kayo ng puso ninyo. Galit na galit.
Nagre-reflection lang yan kung sino kayo. Alam nyo ba yun? Yung mga sinasalita ninyo. Kung sino ang nananahan sa inyo. O, salamat po. Once again, good afternoon po sa lahat. At behalf of ng pamunuan namin ng 12 tribes ay ipinopromote ko po yung Heavenly Cultured Upward Peace sa buong mundo na suportahan po natin. Pangkapayapaan para sa lahat po yan. At isa rin kami sa nagsusulog dyan sa Mindanao at nagkakantak din kami ng event dyan minsan. At this coming year 2026 magkakaroon kami ng event dito sa Pilipinas para isigaw yung pangkapayapaan sa buong mundo. At hindi lang pangkapayapaan, pati din sa mga relihiyon. At nagkakaroon din kami ng event about dun sa mga pastor na gusto rin mag-share about dun sa prophecy and fulfillment ng Book of Revelation, kung ano yung pagkaunawa. Yung para lahat din yan sa lahat ng mga ng mga Christian non-Christian denomination, yung na yan. Pero yung kung naniniwala kayo kay Kristo, welcome kayo doon. Pwede kayong mag-attend ng EPAP namin na tinatawag. Yung topic dyan, yung end times. At una-una nga, yung Book of Revelation ay natutupad na yan. At yung reality niyan, itinago yan sa parables para walang maunawaan ng kahit isa. At ang makapagtetestified lang yan, yung pinagbigyan ng bukas na aklat sa Revelation 10:9. At yung babaeng ipinanganak ng male child, yan yung mga pagtetestified niya. Yan yung history niya. At yung nagsimula yan sa 7 messenger ng temple na kung saan member siya dyan. At siya yung ginamit ng Panginoon sa Kristo upang ipadala yung letter of repentance para dun sa 7 messenger na umanib dun sa 10 horns ng isang ni Satan, na ginamit din yung flesh ng isang malaking Christian denomination din sa buong mundo. At iyon yung gusto nilang tuklasin, ano ba yung aral mula doon sa temple na yan, ng aral ng 7 messenger na yan. At iyon yung ipinanganak, yung babae yung 7 messenger, iyon yung bayan ng Diyos nung una na tumalikod. At nakatala din naman yan sa kanilang bansa. At isa na nga yan dito, at sa department po na Jan Tribe dito sa Pilipinas ay mayroon na rin kaming halos 5,000 dito at sa buong mundo. At mula sa 4 na sulok ng mundo, igagather niya upang babaan ng kanyang kingdom. Sila yung mga naglinis ng kanilang kasuotan sa Revelation 19:8 na nagsuot ng puting naglinis ng kanilang kasuotan gamit ng dugo ng Panginoon Hesus Kristo. Ayun, nagsama-sama na po ang nagpapakilalang sila ay Diyos. Idagdag pa natin ng ROG/MCGI. Pag-akyat dito ng mga Diyos na pinaakyat ni Viewerista, parang ang babait, Parang kunwari ay hindi nauna si dayuhan sa pakikipagbarbarubal. 'Di ba? Sana inalam ninyo kung ano yung pangyayari para hindi kayo nagkakamali sa ninyo. Eto. Ang devil nga, ang tatay nyo. Ang devil nga na tatay nyo at kayo ang anak. Kaya sinusunod nyo ang gusto niya. Sa simula pa lang, mamamatay tao na siya at hindi nagsasabi ng katotohanan. Hindi ba ang pagsasabi ninyo na kayo ay Diyos ay pagsasabi ng kasinungalingan? Ano sabi ng Biblia? Ang devil nga ang tatay nyo. Maliwanag yan. Pabasa-basa ka pa ng Biblia, di mo naiintindihan.
ang diablo ang inyong ama. Ang gusto ninyong gawin at nais ninyong sabihin ang inyong sinasabi. Masabi. Oh, Diyos ako, hindi nagkakasala. Oh, ngayon pagka pinagsabihan, si dayuhan, sabi ko, ano laman ng kamay ko? Ang tinignan yung kamay, madumi daw. So panlalait na naman. Nakakaawa ang mga nagpapakilalang Diyos. Laman lang ng kamay ko, hindi mahulaan. Nagsalita si Paul, hindi sinabi. Nagsimulita si dayuhan, hindi sinabi. Aba, napakahina naman ng mga Diyos na ito. Laman lang ng kamay ko, kung talagang Diyos kayo, patunayan nyo. O, ito pa ang diablo, ang inyong ama, at kung anong gusto niya, yun ang ginagawa nyo. Siya'y mamamatay tao mula pa ng simula. Ayaw niya sa katotohanan. Sinabi ba na magpakilala kayong Diyos? Sinabi ba na Diyos kayo? Oh, dayuhan. Baka naman pag nagsalita ka, alam mo na yung laman ng kamay ko. Hindi ang titignan mo, ang dumi. Anong dumi? Oh, ikaw, Albina, mga ROG, sumama ka na MCGI na itinatakwil nila Elion. Sumama ka na. Mga nagpapakilalang Diyos, sama-sama na kayo. Kung talagang Diyos kayo, ano laman ng kamay ko? Pag nasagot nyo, aanib ako diyan sa ROG. Mga peki kasi kayo, bro. Masakit lang ang totoo. Dapat pinag-uuntog-untog kayong mga ROG para matauhan kayo. Open mic na. Ako na. Yung narinig niyo po, nagagalit. Kasi si Jesus daw ay pinapakilala naming Diyos. Kaya nagagalit. Si Kristo, bilang tao, sabi niya, ako at ang Ama ay dalawa, hindi iisa. Nagalit itong mga iglesia ni Kristo. Nagalit. Gustong batuhin si Kristo. Bakit ka nagpapakilalang Diyos? Nagalit ang mga iglesia ni Kristo nung panganahon ni Jesus. Tao ka lang. Tao. Bakit ka nagpapakilalang Diyos? Ang sabi ni Jesus, ang hindi nakakakilala sa akin ay hindi nakikilalang Ama. Kilala raw ng iglesia ni Kristo ang Ama. Anong sabi sa unang Juan 3:6? Ang mga nagkakasala ay hindi nakakakilala sa Diyos. Kasi ang puso nila, maitim talaga. Ang mabubuting puso lamang nakakakita sa Diyos. Puro sila hatol. Subukan pa ang mga anak ng Diyos. Ano anya itong nasa kamay ko? Ano yan, bata? Pinakita yung kamay. Kita mo, hindi naman naguhugas ng kamay. Kagagaling sa banyo, hindi naman naguhugas ng kamay. Ang dumi-dumi. Kunyari, nagmanicure. Pero ang nasa loob ng kamay niya, marumi. Ang dumi ng kanyang nasa loob. Ang pinapakita yung panlabas. Pero yung nasa loob ng kamay niya, marumi. Kaya hindi niya maipakita kasi marumi. Bakit pinagtatanggol namin si Jesus na Diyos? Nagagalit. Tao lang anya si Jesus. Tagapagligtas namin siya, Panginoon namin siya. Tama nga naman, Panginoon ninyo ang ROG. Panginoon ninyo ang ROG kayo. Iglesia ni Kristo. Sapagkat ang ipinapakilala ninyong Jesus na tao ay kami. Kami yan ang Panginoon ninyo. Walang iba kayong pinapakilala. Kapag ipinakilala ninyo si Jesus na tao, kami ang ipinapakilala ninyo. Kami ang Panginoon ninyo. Kaya nalilindol kayo.
Okay, kalmahan natin ha. Kung mapapansin nyo, ang panglilin lang na ginagawa ni Dayuhan, 'di ba? Hindi naman doon sa pagpapakilalang Diyos si Kristo ang pinag-uusapan, yung pagiging Diyos ninyo. Doon kami nanggigigil. Paulit-ulit na sinasabi nyo na kayo'y mga Diyos, 'di ba? Pero sa Old Testament at sa New Testament, nandun sa content ko. Silipin nyo doon, nakalista talaga doon. Sabi sa Deuteronomio 6:4, 'di ba? Iisa lang ang Panginoon. Isaiah 45:5, ako ang Panginoon at wala ng iba, wala ng Diyos maliban sa akin. Exodo 23, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Sa New Testament, 1 Corinto 8:4, walang ibang Diyos kundi ang Ama. Marcos 12:29, ang una sa lahat ng utos, ang Panginoon nating Diyos ay iisa. Tapos saan kayo lulugar doon? 'Di ba? Bakit kami nanggigigil sa mga kagaya nyo? Kasi Diyos-Diyosan kayo eh. Anong pinag-uutos sa Biblia? 'Di ba? Sabi, basagin ninyo. Basagin nyo. Kaya silipin mo Dayuhan yung content ko. Pag tinamaan ka ng left hook ko, kakaldag yung panga mo. Totoo lang. Diyos ka, hindi mo alam pinagagawa mo, tapos mapanglait ka din naman eh. 'Di ba? Napakaraming talata ng Biblia na nagpapatunay na hindi kayo dapat maniwala kay Dayuhan. Bakit? Kahangalan ang ginagawa niya. Pero hanggat nandito kami, hanggat naririnig namin kayo, 'di ba? Ilang beses ang pinagbabantaan ng iyong mga tropa na may gagawin sila dahil Diyos nga kayo. Pero hanggang ngayon, ang sarap ng aircon ng sasakyan ko, kung saan-saan ako nagpapapasyal. 'Di ba? Wala kasi kayong power. Wala kayong power. 'Di ba? Swerte kayo, mga Diyos na peke, na hindi kayo malapit sa akin kasi susundin ko talaga yung utos sa Biblia. Basagin ninyo, babasagin ko talaga ang mga Diyos-Diyosan. 'Di ba? At saka isa pa, napaka-diablo ng inyong mga galawan. Sino lang ba ang nakikipantay sa Diyos? 'Di ba ang demonyo lang? 'Di ba? 'Di ba ang demonyo lang? Hayag na hayag sa inyo 'yan. Kaya yabang nyo magamit ng Biblia, hindi nyo naman alam ang pinagsasasabi ninyo. Kaya nga susuportahan ko si Kuya Ruben, pag uuntugin kayong dapat, yun talaga. At saka uulitin ko, muli, Dayuhan. 'Di ba? Sabi mo magpapakasji ka, bibigyan kita talaga ng pera. Makipagkita ka lang sa akin at bibidyohan natin bilang isang Diyos ay karangalan ko. Chichinelasin ko uli ang bibig mo. Pili ka lang, Rambo or Spartan. Diba? Tingnan natin kung hindi ba dudugo yung bibig mo. Kasi Diyos ka naman eh, diba? Papakita natin sa tropa mo na Diyos ka talaga. Yun, thank you. Last stand ko na yan Amen, amen. Ayan, no? Nagagalit sila sa pagka-Diyos ng ROG, no? Si Kuya Robin, tulad to ng ginawa ni Satanas kay Jesus din eh. Sabi niya doon sa sa Mateo 4. Sige nga, kung anak ka talaga ng Diyos, gawin mo ng tinapay ang batong ito. 'Di ba? Kaya tama, ang ROG talagang representative ni Jesus dito. Kasi ginagawa lang din uli ni Satanas sa kanyang mga alagad niya. Yung ginawa kay Jesus. Kaya salamat Kuya Robin na pinapatunayan mo ng ROG ang tunay. No, kasi paulit-ulit lang din yung mga style ninyo. No, na nagpapakilala kayong matuwid. Pero sa likod ninyo, sa puso ninyo, naghahari talaga ang diablo. No, nakakalungkot man. Pero huwag kayo mag-alala, nandito ang ROG na handang ipahayag ang salita ni Kristo para kayo maligtas talaga, no? Kasi ang anak ng Diyos, tinatawag na mga Diyos yan. Alam nyo ang wala? Yung tao na nanampalataya, naging anghel. Ewan ko sa inyo, napulot yun. No? Grabe anghel. Samantalang sabi doon sa Hebreo 1:8, yung mga anghel, hindi tinawag yan na anak ng Diyos. Yari kayo dyan kay nyo, leader nyo. Baka gusto niya maging anak siya ng Diyos, tapos tingin niya lang sa kanya anghel, no? Kaya dapat maging Diyos ang anak ng Diyos. Ayun, meron talata kami no sa 82, sa Psalms 82:6. Ewan ko sa inyo pinulot yung mananampalatayang tas naging anghel, no? Kaya wag so ayun, medyo naano ko lang yung niya doon. Pero hindi. Tunay na mananampalataya talaga ay nasa tunay na iglesia. At ito ay ang iglesyang banal.
No, kasi ang iglesia, katawan ito ni Kristo. Si Kristo ang ulo. No, siya yung founder. Si Kristo banal, dapat pa ang katawan banal din. Si Kristo Diyos, dapat Diyos din yung katawan. Kasi hindi pwede magkahiwalay no? Sabi ko nga, sabi ni Paul, ginawang katulad ni Kristo. Kasi sabi dun sa Galatia 3:28, si Kristo ay isuot ninyo, no? O idamit sa inyong sarili. Kasi si Kristo lang naman talaga yung dapat maitaas sa buhay natin, no? Sabi nga dun sa Pilipos 2:6-8, magamat siya'y Diyos, no? Nagpakumbaba siya. Para tayo naman ay maitaas naman, no? Parallel kasi yun yung ginawa ni Kristo para sa atin yun, no? So ayun, di nyo inaangkin, okay naman yun. So kami sa ROG, dahil kay Kristo kami hindi nagkakasala at matuwid at ginawang anak ng Diyos at ang mga anak ng Diyos ay Diyos, no? Naman yun, no? So ayun, salamat sa time ng host na binigay, no? Ang tunay na iglesia ang ROG, ang tunay na relihiyon ROG. Matuwid, banal, walang dungis, blameless. Yun lang. Oy, ako muna, no? Sige. Ruben, maghugas ka kasi ng kamay. Ano bang klaseng ministro ito, no? Madumi ang kamay. Saan ba galing yung kamay mo na yan? Kung saan-saan sinusuot. Nung una mong pagpapakita ng kamay mo, parang uling. Natawa nga ako dun Sabi mo, ano itong hinahawakan ko? Ano ito? Makita ko, ang itim-itim. Pagpuputol ka ng kuko. Ayan, napuna ka ng ng mga Diyos, ng mga ROG. Dapat malinis ka, harap ka sa ROG. Yung mga ROG, mga banal yan no, malilinis, di na nagkakasala. Dapat lang malinis ka harap. At ang pananalita mo ay malinis din, no? Hindi balasubas. Kasi nga, ang kaharap mo, mga Diyos Di ba? Ngayon, magpapakita ka, ang kuko mo, ang dumi. Yung isa mo namang kasama, parang lata, no? Gagalit. Sigaw ng sigaw. Sa totoo lang, ako ay magano lang naman ng talata, no? Binabasa naman natin na tinatawag na mga Diyos yung mga dinatnan ng salita ng Diyos, no? Tutol ba tayo doon? Ang tanong kung tutol tayo doon. Pag tinutulan natin yan, kalaban tayo ni Kristo, no? Tama ba, Kuya Gun? Pag tinutulan natin yung talata na tinatawag na mga Diyos, ang tanong, Robin, tutol ka ba doon o sang-ayong ka? Mamaya pagtindig mo, sagutin mo yan. Tutol ka ba sa talata o sang-ayon? Sagutin mo yan. Dahil kanina ka pa tumututol na yung ROG, ayaw mong tanggapin, mga Diyos sila, nagagalit ka. No? Mga kaibigan ko yan, mga ROG na yan Kaibigan ko yan. No? Sakop yan ng MCGI. No? Sakop yan. Kung tutol ka, sabihin mo mamaya, kung tutol ka ba na yung dinatnan ng salita ng Diyos ay mga Diyos o sang-ayong ka? Dahil kanina ka pa, galit na galit ka. O mamaya pagtindig mo, sagutin mo yan. O sige, yan lang. Salamat. Okay. So, sigundahan ko yung sinabi ng, bakit nga galit na galit sila? Sa sinabi naman ng Panginoong Hesus, di ba? Sa Juan 10:34. At sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos?
Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, ay hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Kaya hindi niyo masisira yan kung ano yung sinabi ng Panginoong Hesus na sinasampalatayanan namin. Ngayon, tinatanong nyo kasi, kayo ba'y mga Diyos? Sinasabi namin itong sinabi ng Panginoong Hesus sa Gs, sa Juan Gs 34:35. And then ano pa ang sabi ng isa? Ang ROG daw ay sa Diablo. Paano mo nasabing sa Diablo? Ang Diablo, ang ROG ay hindi nagkakasala. So, paano magiging ROG ay sa Diablo? Sapagkat ang Diablo ay gumagawa ng kasalanan. Yan yung mga nagkakasala. Yan ang sa Diablo, yung patuloy na nagkakasala, isinasambit pa ng kanilang bibig. Yan ang sa Diablo. Pero ang ROG na nananampalataya sa mga sinabi ng Panginoong Jesus tulad sa 1 Juan 3:9 na ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang binhi ay nanatili sa kanila at hindi maaaring magkasala sapagkat sila'y anak ng Diyos. Pag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka napapahintulutan ng Diyos sa magkasala kasi anak ka na ng Diyos. Kaya Diyos ka na. So, paano mo masasabing sa Diablo? Ano mo muna yung sinasalita mo bago ka magsalita na patungkol sa Diablo? Kilalanin mo muna yung Diablo na sinasabi mo na ipinararatang mo sa ROG. Sapagkat ang ROG, ang sinasampalatayanan ay kami Diyos, kami hindi nagkakasala. So, paano kami magiging sa Diablo? Suriin mo yung pananalita mo. Bago ka magbigay o magbagsak na mga salita, suriin mo muna. Totoo ba na ROG sa Diablo? Samantalang hindi nagkakasala, samantalang anak ng Diyos? Paano mo nasabing ROG? At ang isa pa, ROG, katwiran, righteousness of God. Hindi kami tatawaging righteousness kung kami nagkakasala. Then, gamitin din yung mga salita, humingi ka ng pangunawa sa Holy Spirit. Huwag lang daldal ng daldal, basa ng basa. Kailangan may pangunawa ka ng banal na Espiritu Santo. Huwag puro ad hom. Ayan, salamat, no? Dudugtungan ko lang yung sabi ni Ate Manuela, no? Suriin nga naman ninyo ang inyong sarili. Kung may tunay kayong pananampalataya, hindi nyo ba alam na si Kristo ay nananahan sa inyo? Tapos ang lumalabas sa bibig ninyo, puro galit, puot, hinanakit. Hindi nyo yata namamalayan yung Diyos na sinasabi nyo, yung pala nasa sa inyo ng katawan, nasa puso nyo na pala. Yung Diyos na hinahanap ninyo, binabasa nyo sa Biblia, pero sa inyo pala nakatira na hindi nyo namamalayan. At yung sinasabi ninyong sinungaling, sino ba talaga ang sinungaling sa kapanahunan natin ngayon? Ang sabi dito, kung sinasabi natin may pakikiisa tayo sa Kanya, sa Panginoon, kay Kristo, lahat nakipagkaisa daw kay Kristo. Ngunit, namumuhay naman sa kadiliman o kasalanan. O, sino namumuhay dyan? Yung sinasabi nyo kayo nagkakasala, tapos sasabihin nyo, kayo ay na kay Kristo, at kayo ang tunay na iglesia. O, anong sabi? Nagsisinungaling at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Ay, sino pala ang sinungaling na lumalabas ngayon? Hindi ba? Yung nagsasabi na siya'y nagkakasala, ay talagang siya ay sinungaling. Sapagkat ang sabi dito ay ang tunay na nakipagkaisa kay Kristo ay namumuhay sa liwanag. Hindi nagkakasala. O, ngayon sasabihin nilang sila ay namumuhay sa liwanag. Yung pala, nagkakasala. Yun daw ang sinungaling. Nakita nyo? Tapos kayo hatol ng hatol diyan, galit na galit. Ba't ka ba nagagalit? Ano bang ikinagagalit mo? Hindi ba't dapat, talagang dapat tayo maging banal at matuwid sa harap ng Diyos?
Bakit hindi ninyo matanggap yan? Iyan talagang ginawa ni Kristo sa tao. Kayo ba ay nakasama sa kamatayan ni Kristo para patayin ang kasalanan ninyo at ipako sa krus? At kayo ba'y nakasama ni Hesukristo sa kanyang muling pagkabuhay para kayo maging bago? Hindi luma pa rin hanggang ngayon. Ay naku, dapat yung ang talata na binabasa natin maging buhay sa atin. Bakit at tinitingnan nyo lagi yung kasalanan, mga demonyo? Ba't hindi nyo nakikita yung ginawa ni Kristo para sa inyo? Ano bang ginawa ni Kristo para sa inyo? Hindi ba tayo ginawang matuwid? Hindi ba tayo ay nilinis? Hindi ba tayo inalis sa pagkakasala? Oy, bakit ganyan ang lumalabas sa bibig ninyo? Bakit nagagalit kayo? Bakit hinahatulan nyo ang hindi nagkakasala? So, sino nang hahatol ngayon? Yung nagkakasala doon sa hindi nagkakasala. Ganun ba yun? Ano sabi ng Panginoon? Humatol. Ang matuwid at di nagkakasala. Tapos, Iyon. Salamat kaibigang viewerista. Ang inaantay ng lahat, ang Kuya Gon. Ayan. Huwag na kayong mag-aaway. Pare-parehas naman kayong mali. Nag-aaway pa kayo. Kamukha ng Rangers of God. Mali din naman. Pinaglalaban mo, mali naman yung pinaglalaban mo. O yung kausap mo, mali din yung Iglesia ni Cristo. Nasa maling pananampalataya. Huwag na kayong mag-aaway. Magmahalan na lang kayo. Yun ang maganda. Oh. Unang-una, Rangers of God. Saan mo mababasa yung bakit kayo gumagamit ng terminolohiyang hindi binabasa sa Biblia? Rangers. Hindi ko alam kung saan nyo nakuha yun. Bakit nyo, meron alam ko, Power Ranger. Yung Power Ranger, yun nga yun eh. Ang bihira, ginagawa yung katatawanan yung... Tapos, ito namang si Esther, ito sinungaling ka eh. Pinalitan mo yung nakasulat. Ang nakasulat, yung sinungaling, yung nagsasabing hindi nagkakasala. Diba? Sinabi mo, pinalitan mo yung nakasulat. Ang sinasabi mo sinungaling, yung nagkakasala. Pinalitan mo yung nakasulat. Kapatid, wag ganon. Ang nakasulat, kung ating sinasabi tayo walang kasalanan, ang katotohanan ay wala sa atin. Saka yung pagiging Diyos, hindi ikaw ang magsasabi, pambihira kayo. Niloloko nyo tao huwag kayong ganyan. Hindi ikaw, wala sa jurisdiction mo, bakit ikaw ba humahatol? Bakit mo sinasabing Diyos, bakit? Tapos na ba ang paghuhukom? Ikaw ba tagahukom? Kung sino ang tatawaging Diyos? Di ba sa Diyos manggagaling yun? Kaya nga wala naman tayong tutol dun sa 80 ng awit. Totoo namang may nakasulat ng ganon. Pero wag ikaw ang mangangahas. Ikaw ang mag-a-apply sa sarili mo. Tayo yung mga Diyos, wag ganon kapatid. Yung bagay na yon sa Diyos yun. Totoong tinatawag na mga Diyos yun dahil ipinaglalaban nga ni Kristo yun eh. Kayo yung mga Diyos. Pero tama yon. Pero hindi ikaw ang magsasabi kung kanino man tao na ikaw ay Diyos. Paghahatol na hinahatulan mo yung sarili mo. Paano mo masasabing ligtas ka na? Bakit mo sinasabi yun? Hindi pa naman tapos. At sino ba ang mag-aari na ganap? Yung tao ba? Diyos ang magsasabi kung sino ang aariing ganap, hindi ikaw. Wala kang karapatang sabihin yun. Punta naman tayo dito sa mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo. Iisa-isahin ko lang kayo. Ano? Yung Iglesia ni Cristo, no, ang tanong ko sa inyo, sino ba nagtayo ng iglesia? Baka diyan pala magkabuhol-buhol. Baka magkabuhol-buhol na kayo diyan sa tanong pa lang na 'yan. Gusto nyo ulit. Peace be with you all. Nagpapahayag lang ako. Ito yung panghuli kong pagbaba na rin kasi. May wedding banquet of the Lamb in Revelation 18. At paano ba tayo makakapasok sa kasalan ng kordero? Dito. Paano ba tayo makakapasok doon sa bayang banal na yon? At yung babae na yon, nagsuot ng puting lino. At ang sabi sa Revelation 19:8, bakit naging puting-puti yun?
pagsuot ng minis at puting lino. Ang lino ay ang buting gawa ng hinirang. Yun yung righteous. Hindi man namin teaching din namin yan. Kasi nandito sa Revelation 19:8 na yung ano ba yung puting-puting na yun? Ito yung mga righteous action na nirang ng Diyos sa mga huling araw. Para tayo makapasok dun sa kasalan, kailangan natin maglinis ng ating kasuotan gamit yung dugo ng Panginoong Kristo. Ano yung dugo ng Panginoong Kristo? Yun yung word of God niya. Yung revealed word na binabanggit dito sa Revelation. Huling tipanan na to. Wala nang pangalawang tipanan na mangyayari. At tinetestify na to sa buong mundo. Itong revealed word na to. At lahat makakapakinig. At paano tayo makakasuot ng puting-puting lino na yon? Kailangan tayong sundin natin tong Revelation 19:8. Gamit ang dugo ng Panginoong Kristo, kaya naging puti ang ating kasuotan. Suot natin yun. At yung bayang banal na bababaan niya, siyempre, yung nakasuot lang ng puting lino, fine linen. Yung hanapin natin, fine linen. At yung fine linen na yun, sa natin madadala sa dugo ng Panginoong Kristo. Yung word niya. Revealed word niya na binuksan. Ano pa't binuksan niya? Binuksan nga niya upang i-reveal, makareceive tayo ng katotohanan, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ng Panginoong Kristo, yung pananampalataya natin. At yung history ng kanyang bayan ay nasa Biblia din. At saka yung moral teaching. Yan. Bigyan ko kayo ng logic. Kanina si Blade, tama daw ang ROG. Si Blade ay MCGI. Sabi ni Blade, di ba Kuya Gon? Hindi sumagot si Kuya Gon. Nagmukhang ingot tuloy si Blade. Tapos tumindig si Gon. Mali daw ang ROG. Pero si Kuya Gon, MCGI. So, meron tayong pag-uuntugin. Si Blade na MCGI, si Gon na MCGI, kontra yung kanilang aral na parehong MCGI. Pag-untugin na natin yung dalawa na yan. So, eliminated na yung mga yan. So, itong mga ROG naman na nagpapakilalang sila raw ay Diyos at pumalit kay Kristo dito sa lupa at sila daw ang Kristo, sila daw ang Diyos. Ang sinasabi po namin sa inyo, mag-aral po kayo ng banal na kasulatan para hindi kayo magiging mangmang sa Biblia. O, ito, ang devil nga, ang tatay nyo, at ang mga anak niya, at mga anak niya kayo. Kaya, sinusunod nyo ang mga gusto niya. Sa simula pa lang, mamamatay tao na siya at hindi siya kakampi ng katotohanan. Kasi walang makikitang totoo sa kanya. Pag nagsisinungaling siya, ginagawa niya lang kung anong natural sa kanya. Kasi nga, sinungaling siya. Siya ang ama ng lahat ng kasinungalingan. Hindi po tayo galit personal sa mga ROG. Yung sila ay mag-claim na sila ang Diyos. Yan ang malaking epekto, dulot ng kayabangan, dunung-dunungan, na hindi alam yung konteksto ng Biblia. Pansinin po ninyo doon sa talata, yun ba ay capital D na Diyos o small letter D na Diyos? Ano ba ang Diyos na sumisimbolo doon sa small letter na yun? Hindi ba kayo mga nagkakamali mula dyan sa aral ng MCGI, ang aral ng ROG, tapos itong sigon, akala mo dunung-dunungan, maghahamon pa isang tanong lang,
gumaganong-ganong pa, sinod tagtatag ng iglesia. Tanong na hindi niya alam kung saan kukuha ng sagot eh. Tanong na pupulbusin natin to sa debate eh. Tanong ng mga walang alam sa konteksto ng Biblia. Gon, mag-aral ka munang mabuti ha, mag-usama kayo ni Blender, usap kayo para hindi kayo nagkokontrahan. Kasi marami ng MCGI na umaalis, nuknukan kayo ng kontra-kontra ng aral. Sama niyo yung ROG. Okay, open mic. Okay, ako na. So nakita po natin ang tunay na MCGI ay si Brother Eli na ipinangaral ng mga anak ng Diyos ay mga Diyos. So ang tunay na MCGI, hindi ito si Kuya Gon. Ito po ay peke. Ang tunay na MCGI ay nangangaral sa Espiritu. Hindi ito si Kuya Gon. Ito ay nasa laman. At nakapag-alyansa pa, nakipag-isa pa sa Iglesia ni Cristo. So pag-uuntugin natin itong dalawang ito na kumikilala kay Cristo pero hindi naman pala kilala. Kilala daw ang Ama. Tinatag daw ng Diyos ang kanilang iglesia. Pero mga nagkakasala. Pag-untugin natin, lutuin natin itong dalawang ito na nagpapakilalang iglesia ng Diyos, yung isa naman iglesia ni Cristo. Pero ang tunay na MCGI ay yun si Blade, si JBL. Si JBL ang tunay na iglesia ni Cristo. At si Brother Eli Soriano ang tunay. Na yumao na sabi ni Brother Eli, kung may mga ngaral itong inaaral ko, sasali ako. Ayun po, naging miyembro ng ROG si Eli Soriano. Kaya yung matitinong MCGI ay nakakaunawa sa amin. Dahil aral ito ni Brother Eli. Pero ito si Kuya Gon, ito ay katulad ng mga iglesia ni Cristo at katulad ng mga Katoliko. Nakikiayon lang kayo. Ito si Kuya Gon, hindi ito tunay na MCGI. Hindi. Ang tunay na MCGI, si Brother Eli, si JBL, Boyet Arenas, at ito si Sword Blade. Yan ang tunay. Makikita ninyo ang mga peke nagkukunyari. Si Kuya Gon ay isa sa mga nagkukunyaring MCGI. Hindi ka naniwala kay Brother Eli. Mabuti pa si JBL, Boyet Arenas, at ito si Sword Blade. Yan ang tunay na MCGI. Kaya ini-endorse ko sila. Dahil ang ROG nasasakupan namin ang lahat na sekta na nakakaunawa ng mga anak ng Diyos ay tinatawag na mga Diyos. Kaya ang pinapakilala ninyong Kristo, kayo, Iglesia ni Kristo, ang kilala ninyong Kristo na Panginoon ninyo at may Ama, ay kami yun. Kami ang ipinapakilala ninyo na iisang katawan na pinagkaisa ni Kristo. Kayong lahat na nagpapakilala kay Kristo, kami yun ang itinutukoy, tinuturo ninyo. Ayan no. Kung meron pa sanang tinding mura maliban sa PI, gagamitin ko para sa mga ROG na ito eh. Nakakagalit ng kalooban itong mga taong ito. Ang daming nadaya, no? Kung may mas malutong pa sa PI, alam nyo, kung may malutong pa sa PI, kanina ko pag ginamit sa inyo, mga 80-80 kayo, sa totoo lang. Kaso ayoko magsabi ng PI dito sa inyo kasi baka ma-restrict ako baka yung account ko madamay, no? Kung hindi lang yung talagang kamao ko kanina pa to nang gigigil kanina Kanina pa, sa totoo lang. Ang sarap ninyong hampasin ng pamalong bakal, no? Apokalipsis 2:27. Nasa Biblia yan, sa totoo lang. No?
Ano kayo? Talagang jablo talaga kayo, no? Pasensya na, mga ano, talagang ang ama na lang ninyo ay jablo, hindi ang Kristo, no, o ang Diyos. Napaka walang hiya ninyo. Bakit? Ito, tanong, sagutin mo to Queen Esther, sagutin mo to Manuela, sagutin mo din to sino pa yung nagpapakilalang Diyos diyan? Magkano ba ang binayad sa inyo ni dayuhan na GCash para sumama sa kulto na reliyon niya? Oh, sagutin niyo yan mamaya pag kayo na yung magsalita Ayan. Talagang kayo, nakaka-PI talaga kayo. Sa totoo lang. Kulang pa sa inyo yan sa totoo lang So, sino next dito? Si na siguro. Tignan natin may kung ano sasabihin ni Aya. Baka ito, mas madaldal to si Aya sa akin Kaya pakinggan natin may kung paano bumanat itong si Aya. Kaya kayong mga ROG kayo, mga PI kayo, magbago na kayo mga ROG, no? Hindi lahat ng wag yung nililigaw ang mga tao dito sa social media. Wag kayong magpapanggap na kayo ay banal, kayo ang Diyos, wag kayong ganoon. Kung naku po, sarap talaga. Ang sarap talaga magsabi ng PI sa inyo sa totoo lang. Kaso baka ma-detect ni TikTok. No? Sana TikTok magbibigyan mo ako. Gusto ko lang pagmumurahin itong mga taong ito. Kahit isang PI lang yung malutong. Ayan. Sige, maraming salamat. Thank you.